paano kung hindi ka marunong lumangoy at paggising mo, no basketball, at parang malamilitar yung gagawin yung activity sa isang isla, pero madapat managot dito? Ito ang nasagot ni Mike Nieto. Tapos meron po yung pinakasikat nga po na ang tawag po namin nung time namin is yung bootcamp sa Baler. Yung po yung itetest po niya yung physical tsaka mental at saka kung paano po kayo ka-close as a team na parang dadalhin po kami sa isang Sila yung batch 2016 pala, no? Sila yung kauna-unahang batch. Para po kami magiging sundalo for 1 week. So kayo yung first batch ng players that underwent the bootcamp? Opo, na wala po kaming kaalam-alam. Nakakala po namin yung usual lang po na training camp. Yung pala, wala po palang basketball. Kinuha po lahat ng cellphone namin. Tapos po 1 week po kaming magkakasama lang. Tapos bigla po, hindi nyo po alam kung kailan po kayo gigisingin Minsan bigla po may alarm na 3 a.m. Tapos po magla-lunges kami sa buhangin. Tapos lalangoy din po kami. Na siyempre, iba nyo po kasama, hindi naman po marunong lumangoy. So hindi nyo po pwedeng iwan. Hanggang sa may isang time po, si G-Boy Babylonia po, pero po kasi dapat tatakbo sa buhangin, tapos magsiswimming, iikot. Hindi po marunong lumangoy yung veterano po namin. Si Coach Tab na po yung sumalba sa kanya na parang sa takot din po niya kasi muntik na po siyang maka-accidente ng plane. Siya na yung sumahib. Opo, siya na po yung sigaw na rin sigaw. Pero dun So, sa buong basketball community, sa buong fans ng basketball, sa lahat ng mga pamilya po ni dalawang player na to na nasawi po na si Rene Baterbonia at si Divine Adeli na isang import ng Africa na sa taga Nigeria, no? Na nangyari pong pagkalunod nila sa Dipakulaw Aurora, no? Malapit to sa Baler. So, hindi natin lubos maisip isang pangyayaring hindi inaasahan. At nasabi nga dito ni Mike Nieto na ayun nga, sila yung first batch 2016, so 10 taon na pala na nilang ginagawa to, na naging kultura na ng Ateneo, no? Parang isang pagiging brotherhood to no? At marami lumalabas sa social media, may mga naiinggit daw kay Rene kaya siya nilunod, no? May mga ganong haka-haka. At sa investigasyon, walang foul play na nakita ang taga Aurora Police, no? Walang foul play at na-autopsy na ang katawan ng mga dalawang player na to. So wala talagang foul play na lumabas. So ang NBI na ang umaano nito, sumunod na nag-iimbestiga kung dapat ba may managot. Alam natin ang Ateneo is may influential school, sikat na school, no? Sikat na university, no? Dito sa Pilipinas yan. At syempre nabanggit nga ni Mike Nieto dito na merong ang hindi marunong lumangoy na player nila, no? Nasabi nga niya na si Coach Tab nga daw yung sumalba sa kanya, di ba? Kasi di marunong lumangoy Ba't mo pipilitin yung sarili mo? Di naman lahat ng player, bakit atleta ka marunong ka lumangoy, basketball ang nilalaro mo. So kung laking probinsya ka talaga, yung ibang laki sa dagat, magagaling lumangoy yan, I'm sure, sigurado ako 100%. Kagaya ni Rene daw, sabi ng mother niya is magaling talaga lumangoy. Nakakalungkot isipin na wala nang, kumbaga future player to mga to. O baka someday makapaglaro to sa national team ng Gilas, no? Makapaglaro sa Pro League, baka gaya ng PBA o makapaglaro sa ibang bansa. Wala nang mangyayaring ganun. So nakakalungkot po, masakit po talaga to sa buong basketball community at marami nag-tribute dito kay Rene. At nakita ko yung laruan nito, isa siyang maliit na barangay sa Agusan, Del Sur po nakatira to si Rene. At na-discover po siya ng Ateneo. So bakit naman nila ipapahamak sa aking pagkakaunawa lang, no? Baga, aking instinct lang. Diba? Ba't mo ipapahamak yung player na sobrang galing maglaro? No? Naglaro sa Davao to at naglaro din sa pambansang panlaro to si Rene at naging MVP siya. Sobrang galing. Yan, nakikita yung video niyan, yung pinapano ko na sobrang galing maglaro ng batang to. Future, 17 years old pa lang. At itong Divine Adeli na napakalungkot din ng kanyang mga parents, no? Kanyang mga magulang. Kung tutusin, ang Ateneo is maraming sikat na player. Halos kalahati ho dyan. Close 40% ng Gilas pool na halos nung 5 years ago is puro Ateneo player, di ba? Magsimula natin mga sikat na player ng Ateneo, di ba? Sila L.A. Tenorio, 2002 hanggang 2006. Chris Chu, ito, Kiefer Ravena, Greg Slaughter, Jared Dillinger, Terdy Ravena, Isaac Go na nasa Ginebra ngayon, Matt Nieto at yung kakambal niya si Mike Nieto, yung nagsalita na sa kanilang podcast ni si Ronald De Ocampo na dati ring legend ng PBA, si Angie Kwame, Dave Ildefonso, Nonoy Baclao, Doug Kramer, dami mga pera sikat to, JC Intal, Larry Fonasher, at ito si Enrico Villanueva, 1998. Ito yung mga naging successful na player ng Ateneo at napakarami na na player na sikat. So, nag-start siya ng 2016, di naabutan. So, panahon to nila Mike Nieto nga
na sila nga yung pinakaunang batch na may ganitong pangyayari. Nagluluto pa nga daw sila doon, sabi niya sa interview, parang militar, gigising sila ng 3 a.m., di ba? Para ngayon, biglang magigising sa kanila na magte-train nga sila. So alam ko, sa mga ganito, pag mga ganyan training, dapat sa swimming pool lang, di ba? Kasi ang dagat, di mo talaga masabi ang panahon, lakas ng alon. Kasi ano yan natural nature yan kung sa pool lang, sa swimming pool, pinakamalalim na pool na napuntahan ko sa lahat ng resort, kahit sa ang resort to, 6 feet lang yata yung nakita akong pinakamalalim. So yun lang yung malalim. At least sa swimming pool, mas safe kahit pa paano. Hindi ko alam sa karagatan, hindi ka agad nakaresponde yung mga lifeguard dyan, di ba? Napakasakit nga naman. Nakita niyo yung magulang nung ini-interview, sobrang nangihinayang ho talaga, diba, sa buong basketball community. Ano bang dapat gawin dito ng ating Philippine sports, no? Na community ba to na pwede silang manghihilam sa ganito, di ba? Pwede imbestigahan at sana mabigyan nga ng hustisya ang kailangan nila. Buong mga estudyante ng Ateneo is nagrally doon, baga nagtitirik silang kandila sa harapan ng school ng Ateneo, no? So yun talagang kapalaran, napakasayang na napakagaling pa naman, nadamay pa yung import na si Divine, no? Nakakalungkot din isipin na may ganitong pangyayari. At nung nangyari na ba, wala nang masama maging team building kasi brotherhood to parang labas din dito yung mga maging masaya ka sa isang araw na paglalaro ng basketball, nakakapagod din kasi yan. So dito yung samahan, makalimutan mo yung pagod ng basketball, magsasaya kayo dito Yun yung alam ko sa team building. So hindi yung mapapahama ka. Kung di marunong lumungoy, wag pilitin, di ba? Kasi ewan ko ba ganitong training, sabi-sabi na mayroon pang weights na nilalagay, maglalakad sa dagat. Malalim ang dagat, kahit ako di ako marunong lumangoy, ayaw ko pumunta ng dagat. No, takot talaga ako sa dagat kasi hindi naman ako swimmer Pero yun talagang pinakamasakit, no? Basketball lang to. Ganun katindi ang training. At alam naman natin yung tatag ng Ateneo nang naging champion sila. At si Coach Tab is 3-peat 2017-2019 yung Ateneo. Ganun katindi si Coach Tab mag-coach. 2008-2019 champion ng UAAP. Sa loob ng 12 years yata to, ganun katindi ang Ateneo. So yun lang, sana matapos at maghilo ang mga sugat ng mga mahal sa buhay ng dalawang player na to ng Ateneo. Ano po tayo, wag na po tayo masyadong magpalaki o magkataasan ng kung baga, wag na masyadong kataasan ng mga content creator yung mga ganitong sitwasyon kasi iba nagbibigay ng maling info. Yun lang. Peace out.